malalaman na daw kung sino talagang, Kung sino talagang may pakanan ng flood control project, meron nang magtuturo. May testigo na, Jen. Oh. Sino ang source ng balita na yan? Aba, ito ay... matagal na natin pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwala ang source. Ayon dito sa ating source, isa daw dating mambabatas. Dating mambabatas? So, it's either congressman, buhay yan, buhay, senado, buhay, former. Ayan. Handa na raw siyang magsiwalat ng lahat ng kanyang nalalaman sa katiwalaan sa flood control project. Yan na ang sinasabi ko. Pero ngayon, anong posisyon yan? Huwag muna natin sasabihin. Sige. Naku. Kasi baka ma-preempt. Exciting ito. Sige. Ito ang dito, Ito ang... Kasi baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Diba? Anong nalalaman niya? Oo nga. Siya ba'y nagsangkot dyan? O siya ba'y gumawa din ng insertion? Ito ang clue, Jen. Ito daw mambabatas na ito ay involved talaga sa katiwalian. Nako, so aamin siya? Aamin siya. Mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at alam niya kung paano ginagalaw, paano ginagawa yung kalakaran dyan. Dating mambabatas, so ibig sabihin, hindi na ito mambabatas, tapos na yung kanyang termino, gano'n. Tinong mo lang, Jen, Oo. 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming insertions, etc. irregularidad, ay yung 19th Congress. So kung ikaw ay kabilang sa 19th Congress at hindi ka na ngayon nakapwesto, pwedeng ito yan. Diba? Oo nga, no? Oo, pwede. Naku, isa-isahin ko yung mga dating senador at dating congressman. Grace po? Hindi? Wala pang pangalan. Wala pa. Akala ko si dating mambabatas ngayon. At alam mo ba kung sino ang kumumpirma nito? Na siya nga ay direkta may kinalaman? Na ito ay may lilitaw na testigong ito? So kumpirmadong lilitaw talaga? Meron na. Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. Yan na. Ayan, no? Yan, sabahin mo, Nakatanggap ako ng tawag mula sa amin. Yan, Ano sabi? Nakatanggap rin ako ng tawag. Very early in the morning. Isang kaibigan ko. Wow.
para po lumabas lahat ang katotohanan at lumabas din ang mga pangalan ng may kinalaman sa graft and corruption at saka insertion. Ito po yung nakikita ko na dapat gawin ng mga nag-iimbestiga, especially itong binuo na independent commission. Siguro sa Kongreso, Senado, pwede rin kahit na wala tayong masyadong tiwala dyan sa galaw ng mga politiko. Dapat humarap sa investigasyon at magsalita ng lahat na kanilang nalalaman sa graft and corruption na nangyayari ito. Ito po ay, ang isa dito ay si Congressman Saldico, dating chairman ng Committee on Appropriation. Siya yung nag-chairman ng committee noong nakaraang taon na nag-aproba ng budget ngayong taong ito. At halos sa nakaraang 3 taon, siya po ang chairman ng Committee on Appropriation makapangyarihan na gumagawa ng budget dahil yan ay malapit kay Speaker Romualdez. Kasama rin yan dapat humarap si yung senior vice chairman, naging acting chairman, Stella Kimbo ng Marikina. Kahit na hindi congressman, dapat magpaliwanag siya. At itong si Senador, dating Senador Grace Poe, dahil si Poe, mga kaibigan, ay siya po ang chairman ng Committee on Finance. Diyan po nagmalangkas ng budget diyan sa Senado. Kasi po Committee on Finance, dumadaan ang budget sa Senado, Committee on Operations sa Kongreso. Ito hong mga dating chairman, dating senior vice chairman, ito po ang makapagbibigay ng impormasyon na hindi pwedeng hindi nila alam ang insertion. Hindi nila pwedeng hindi alam na meron pong kaduda-duda at lamsam, malakihang volume, bilyon-bilyong pera, taon-taon ang napupunta sa graft and corruption. Okay? Sa punto kung paano nasingitan sila, paano sino nag-insert, sino nagsingit, sino nasa likod ng insertion, alam nila yan. Hindi pwedeng hindi. Dahil sila ang mga chairman ng komite. At siyempre, isa lang din po ang mga dating opisyal at kasalukuyang opisyal ng Department of Public Works and Highway. Isama na rin natin ang Department of Budget and Management. Kasi dapat alam ng DBM kung ano ang laman ng proposed budget at alam niya kung ano yung mga isiningit. Ngayon po para bang nagkakasisihan lang, so lumalabo. Yan ang aking nakikita. Kung gusto talaga natin malaman ang katotohanan. Kaya lang medyo mabagal, so kailangan bilis-bilisan ng Independent Commission. Kasi lumulutang itong galaw ng Kongreso at Senado, nag-aaway na sila. Nagsalita na rin ng Malacanang na linisin daw nyo ang bahay nyo bago kayo sumilip sa bahay ng iba. Ibig sabihin, huwag nyong ipasa sa Malacanang ang problema. Kayo-kayo ang nagbigay ng problema dyan. Parang ganyan nagdating ng pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano pong inyong masasabi dyan? Okay? Sunod natin pag-usapan ito pong ang may kaugnayan nga ako dito sa issue pa rin ito ng korupsyon. Huwag natin bitawan ito, huwag natin palamigin ang isyong ito dahil tayo mga mamamayan ang biktima rito. Pera ng taong bayan. Pag lumamig kasi ito, nakalimutan ito, magpapatuloy ang pamamayagpag, pagpapasarap sa buhay ng mga nakinabang at pwede pang makinabang na politiko, government official at mga kontraktor. Kaya dapat habulin sila. Ang kailangan talaga dito ay ilabas ang lahat ng pangalan. May mga nagtatanong, nabasa ko yata kahapon yun, na Mike, bakit wala pang kompletong pangalan? Ba't hindi mo ilabas? Ba't hindi ilabas ng media? Hindi po kasi ganun kadali. Ganito po ang trabaho ng media. Ang media tulay lang ng mga impormasyon mula sa gobyerno patungo sa mamamayan, vice versa. Diba? Kung may nakikita kami, pwede namin sabihin. Pero ang gobyerno at yung mga autoridad pa rin, ang siya mayroong authority mag-imbestiga at pangalanan after kung sino-sino yan. So hanggat wala pong opisyal na inilalabas ang mga pangalan mula sa Executive Department, Judicial, dito sa Legislator, hindi ho natin pwedeng ilabas. Pero alam naman natin, hindi ganun kadaling gawin yan. Kasi sila nga yung nagtatakipan. May congressman, may senador, may local official, may mga taga-executive department, sangkot dito. Kaya pag pinangalanan ng Kongreso na senador ang involved, magdidinay ang Senado,
papangalanan din ng Senado yung Kongreso. Magdidinay ang Kongreso. Pag pinagtulungan ng Kongreso at Senado ang Malacanang, magdidinay din. Din ang Malacanang naman mag-aakusa. So, ganun po ang mangyayari. Kami, ako, tuloy lang po yan kung ano sabihin nila. Kaya, doon po sa nagmamadali rin na bakit daw hindi ilabas ang pangalan, yun ang basihan. Hindi natin pwede silang pangunahan. Pwede natin sabihin, at yan naman ang totoo, merong korupsyon. Pero kung papapatunay kung sino ang nasa likod nito, aba, hindi ho ganun kadali yun. Ang mahalaga, napapag-usapan, merong inaabusong mamamayang Pilipino. May nagiging biktima. Kaya kailangan ay lumabas ang lahat ng yan. Ayan po, abangan ninyo. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong mawala dito sa aking mga channel. At araw-araw natin binabantayan yan. Hindi tayo nakikipagsabayan sa unahan sa balita. Dahil ang akin po ay inaaral ko. Kaya yung aking mga statement, mga analysis, opinion, ay may pinanghuhugutan tayo at ilalagay ho natin sa ayos. Ang korupsyon, marami po yan. Hindi lang po ang public works, hindi lang yung PCO na binanggit ko, marami po sa totoo lang. At hindi ngayon lang nangyari. Kaya lang masyuri tayo dahil pwede natin ibulgar ang lahat. Dahil nga ang Pangulo ang nanawagan. Ang Pangulo ang nagli-lead ng laban sa korupsyon. Hindi niya pinagtakpan. Kaya maswerte pa rin tayo. Hindi katulad ng mga nakaraan, pinagtakpan. Baka nakinabang sila. Baka kasapakat sila. Ang Marcos administration hindi sumali sa korupsyon. Kaya siya ang nag-lead at nanawagan ng suporta mula sa taong bayan. Kaya obligasyon ko bilang Pilipino sabihin kung ano ang aking naalaman at suporta sa laban ni Pangulong Marcos. Iyan ang mahalaga. Okay? Huwag niyo kami masyadong paghanapan kasi wala kaming otoridad ng pag-iimbestiga. Ang gobyerno ang merong sagrado na obligasyon, mandato sa taong bayan na kanilang ilabas ang totoo. Yan po yan. Okay? Saldi ko. Parang wala siyang alam kung bahay sa Quezon City. Wala. Wala ata, no? At saka mukhang mahirap kausapin ito, di ba? No, sa malayo eh. Oh. Sino kaya ito? Naku, ang problema po dito ay yun nga, yung... Alam ko na, may idea ko dyan, Nason. May idea. Nabanggit na yung pangalan niya ng mga diskaya. Nagsasabi lagi ng pangalan. Ang kita dito, papupunta kay ganito, kay ganyan. Oh, sino? Si Batman. Batman? Batman. Yan ang tinatawag na alias Batman ng Kongreso. Kongreso, yes. Oho. Alam ko yan. Kapartner ni Ruben. Kita-kita eh. Yan ay kapartner ni Ruben. Ruben Padilla. Si Batman, kapag may Batman, may Ruben eh. Di ba? Parang naalala ko nga may ganyang tinatawagan. Oo. Batman and Robin. Oo nga. Si Batman kasi, ewan ko lang kung yan nga, yung Marvin Rillo, Nelson. Dating congressman yan, na tinalo ni, naku po, Bong Suntay. Oo nga, diba? sa maikling, konting lamang. At saka yung Marvin Rillo, ay minsan na nabanggit ang pangalan yan eh. Hindi kaya siya? Baka nakikinig ngayon si Kong Marvin. Nanonood lagi sa atin yan eh. Hintayin natin. Siya kaya ang tinutukoy ni Secretary Boying Rimulya. Unfair naman, napangalanan natin, Jen. Wala namang binigay na pangalan. Totoo, baka nga, no? Kasi sinabi lang ni... Hindi ko sa bagay, Jen, kung sa Quezon City, di ba, halimbawa, mag-0 nila tayo Quezon City, na dating congressman o dating mamabatas, sa tama ka, nandun yung clue. Ayun, active siya sa 19 Congress eh. Pasok nga. Natalo lang siya, this year. At wala namang binanggit sa mga nakarang hearing na dating congressman na ngayon ay hindi na congressman. Kasi yung Atayde, congressman pa rin ngayon. Ngayon, incumbent pa rin. Yung Ralph Tulfo, congressman pa rin. Oo nga. Marvic, Marvic dito sa Kulyat, incumbent pa rin, hindi natalo. Yung Mitch Cahayo naman, Caloocan yun. Si PM Vargas, kapatid ni Alfred, congressman pa rin na ngayon. Ang napaltan lang talaga yung Marvin Rillo, wala, nalaglag. So, yan na talaga? Hindi ko sinabi. Base sa clue. Kung ang pagbabatayan natin. Pero again, yan ang naman hula-hula lang namin. Pwede hindi. Kasi nga, ang sabi natin, it's either, kasi mamabatas, ha? Ewan ko kung dun sa pagkaka-translate sa English, congressman. Tinagalog na kasi, mamabatas, eh. So, it's either senador ito. Kung senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senador naman na taga Quezon City, 'di ba? Ang senad
Hindi ko lang alam si Senator Grace Mo kung may bahay dito sa Quezon City. Sino ba mga nawala sa Senado nitong natapos ang kanilang mga termino? Wala namang senador dyan na nabanggit eh. Wala Na ba? involved sa flood control, di ba? Oo nga. Na taga Quezon City at dating mamabatas, maliban kay Bong Revilla, pero taga Cavite yun. Yun na nga. Yun Cavite yun. Ba't naman ito kasi Secretary Boying, parang daig pa yung mga nasa showbiz. Blind item pa. Baka kasi hindi matuloy. Siguro nagpe-playing safe siya. Ganon? Hindi, parang siya pa nagbigay na kondisyon willing na lumabas eh. Di ba? Ang ginawa lang niya, sinabi, teka lang, magkano ka muna? Maglabas ka muna ng yung, ano ka muna, plea bargaining agreement, parang ganon. Yun nga. Di ba? Oo. Ay kung sinabi, sige, anytime. Ay kung yan ay nasa isang hearing, di ba, pinaamin, halimbawa, pinaamin niya. Ay, ikaw ba? Opo, magsasabi na po ako. Etc. Sino yung mga yan? Ikaw ba, nakabahagi ka? O pwede, willing ka ba? Kumbaga, under oath na to. Isa tagpo na, nanonood na tayong lahat. Willing ka ba na yung mga kinita mo doon sa ano ay isauli na sa kaban ng bayan? Ay di, pasok na sana. Di ba? Ay ngayon, kung sasabihin mo yung ngayon, at hindi pa binabanggit ang pangalan, paghihinalaan ka patuloy ng tao dyan. Kung sasabihin sa bandang huli, hindi ko nagtuloy eh. Hindi kami nagkasundo sa plea bargaining agreement. Nako po. Magkano ba gusto sa uli? Gusto sa uli, 1 billion. Sabi ko, kalahati lang eh. Di ba? Kasi nga, yung pagsusuoli, dapat dumaan sa korte din dyan. Yan, korte magsasabi. Hindi kayo magtatawaran dyan. Paano ko sabihin ng korte na maliit pala yan? Di ba? Di, ano na lang po, dagdag ako. Ano lang po ito, paunang bayad. Diyan natin makikita dyan yung sinasabi nila na mauuna yung restitution. Kung talagang kaya nilang gawin. At kung papayag nga talaga yung kung sino man yung witness na yan. Di ba? Well, hindi po namin tinitiyak na si Kong Marvin na guest lang po namin yun. Base sa clue. Base doon sa clue. Na ibinigay ng ombudsman. Baka mamaya lumabas na naman sa social media. Natuklasan ng 2 anchor ng Net25. Sigurado na yan. Di ba? Baka ganun na lumabas. Pinagpapauna na po namin Siyempre, pang-viral yan. Natuklasan na pala tunang sa ganang mamamayan, Net25. Ito pala. Ito pala si Congressman Marvin. Nako, disgrasya tayo. Wala po hindi po namin kinukumpirma yung bagay na yan. Tinitingnan lang natin, batay doon sa mga clue na sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Para po lumabas lahat ang katotohanan at lumabas din ang mga pangalan ng may kinalaman sa graft in corruption at saka insertion. Ito po yung nakikita ko na dapat gawin ng mga nag-iimbestiga. Especially itong binuo na independent commission. Siguro sa Kongreso, Senado, pwede rin kahit na wala tayong masyadong tiwala dyan sa galaw ng mga politiko. Dapat humarap sa investigasyon at magsalita ng lahat na kanilang nalalaman sa graft in corruption na nangyayari dito. Ito po ay, ang isa dito ay si Congressman Saldico, dating chairman ng Committee on Appropriation. Siya yung nag-chairman ng committee noong nakaraang taon na nag-aproba ng budget ngayong taong ito. At halos sa nakaraang 3 taon, siya po ang chairman ng Committee on Appropriation makapangyarihan na gumagawa ng budget dahil yan ay malapit kay Speaker Romualdez. Kasama rin yan dapat humarap yung senior vice chairman, naging acting chairman, Stella Kimbo ng Marikina. Kahit na hindi congressman, dapat magpaliwanag siya. At itong si senador, dating senador Grace Po, dahil si Po mga kaibigan, ay siya ho ang chairman ng Committee on Finance. Diyan po nagmalangkas ng budget diyan sa Senado. Kasi po Committee on Finance, dumadaan ang budget sa Senado, Committee on Appropriation sa Kongreso. Ito hong mga dating chairman, dating senior vice chairman, ito po ang makapagbibigay ng impormasyon na hindi pwedeng hindi nila alam ang insertion. Hindi nila pwedeng hindi alam na meron pong kaduda-duda at lamsam, malakihang volume, bilyon-bilyong pera, taon-taon ang napupunta sa graft in corruption. Okay? Sa punto kung paano nasingitan sila, paano sino nag-insert, sino nagsingit,
Sino nasa likod ng insertion, alam nila yan. Hindi pwedeng hindi. Dahil sila ang mga chairman ng komite. At siyempre, isa lang din po ang mga dating opisyal at kasalukuyang opisyal ng Department of Public Works and Highway. Isama na rin natin ang Department of Budget and Management. Kasi dapat alam ng DBM kung ano ang laman ng proposed budget at alam niya kung ano yung mga isiningit. Ngayon po para bang nagkakasisihan lang, so lumalabo. Yan ang aking nakikita. Kung gusto talaga natin malaman ang katotohanan. Kaya lang medyo mabagal, so kailangan bilis-bilisan ng Independent Commission kasi lumulutang itong galaw ng Kongreso at Senado, nag-aaway na sila. Nagsalita na rin ng Malacanang na linisin daw nyo ang bahay nyo bago kayo sumilip sa bahay ng iba. Ibig sabihin, huwag nyong ipasa sa Malacanang ang problema. Kayo ang nagbigay ng problema dyan. Parang ganyan ang dating ng pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano pong inyong masasabi dyan? Okay? Sunod natin pag-usapan. Ito pong may kaugnayan nga ako dito sa issue pa rin ito ng korupsyon. Huwag natin bitawan ito. Huwag natin palamigin ang isyong ito dahil tayo mga mamamayan ang biktima rito. Pera ng taong bayan. Pag lumamig kasi ito, nakalimutan ito, magpapatuloy ang pamamayagpag, pagpapasarap sa buhay ng mga nakinabang at pwede pang makinabang na politiko, government official at mga kontraktor. Kaya dapat habulin sila. Ang kailangan talaga dito ay ilabas ang lahat ng pangalan. May mga nagtatanong, nabasa ko yata kahapon yun, na Mike, bakit wala pang kompletong pangalan? Ba't hindi mo ilabas? Ba't hindi ilabas ng media? Hindi po kasi ganun kadali. Ganito po ang trabaho ng media. Ang media tulay lang ng mga impormasyon mula sa gobyerno patungo sa mamamayan, vice versa. Diba? Kung may nakikita kami, pwede namin sabihin. Pero ang gobyerno at yung mga autoridad pa rin, ang siyang mayroong authority mag-imbestiga at pangalanan after kung sino-sino yan. So hanggat wala pong opisyal na inilalabas ang mga pangalan mula sa Executive Department, Judicial, dito sa Legislator, hindi ho natin pwedeng ilabas. Pero alam naman natin, hindi ganun kadaling gawin yun. Kasi sila nga yung nagtatakipan. May congressman, may senador, may local official, may mga taga-executive department, sangkot dito. Kaya pag pinangalanan ng Kongreso na senador ang involved, magdidinay ang Senado, papangalanan din ng Senado yung Kongreso, magdidinay ang Kongreso. Pag pinagtulungan ng Kongreso at Senado ang Malacanang, magdidinay din. Din ang Malacanang naman mag-aakusa. So, ganun po ang mangyayari. Ako, tuloy lang po yan kung ano sabihin nila. Kaya, doon po sa nagmamadali rin na bakit daw hindi ilabas ang pangalan, yun ang basehan. Hindi natin pwede silang pangunahan. Pwede natin sabihin, at yan naman ang totoo, merong korupsyon. Pero kung papapatunay kung sino ang nasa likod nito, hindi ho ganun kadali yun. Ang mahalaga, napapag-usapan, merong inaabusong mamamayang Pilipino. May nagiging biktima. Kaya kailangan ay lumabas ang lahat ng yan. Ayan po, abangan ninyo. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong mawala dito sa aking mga channel. At araw-araw natin binabantayan yan. Hindi tayo nakikipagsabayan sa unahan sa balita. Dahil ang akin po ay inaaral ko. Kaya yung aking mga statement, mga analysis, opinion, ay may pinanghuhugutan tayo at ilalagay ho natin sa ayos. Ang korupsyon, marami po yan. Hindi lang po ang public works, hindi lang yung PCO na binanggit ko, marami po sa totoo lang. At hindi ngayon lang nangyari. Kaya lang masuri tayo dahil pwede natin ibulgar ang lahat. Dahil nga ang Pangulo ang nanawagan. Ang Pangulo ang nagli-lead ng laban sa korupsyon. Hindi niya pinagtakpan. Kaya maswerte pa rin tayo. Hindi katulad ng mga nakaraan, pinagtakpan. Baka nakinabang sila. Baka kasapakat sila. Ang Marcos administration hindi sumali sa korupsyon. Kaya siya nag-lead at nanawagan ng suporta mula sa taong bayan. Kaya obligasyon ko bilang Pilipino sabihin kung ano ang aking nalaman at suporta sa laban ni Pangulong Marcos. Iyan ang mahalaga. Okay? Huwag niyo kami masyadong paghanapan kasi wala kaming otoridad ng pag-iimbestiga. Ang gobyerno ang merong sagrado na obligasyon, mandato sa taong bayan na kanilang ilabas ang totoo. Yan po yan.